morning natong tanan. Kanong kabuntagon mga kaigsunan, magpadayon ta sa pagtuon sa disobedience. Disobedience. This is number 7. And before we proceed, let's all stand. Mag-ampo ta. Most gracious Heavenly Father, thank you, Lord, once again for this moment that you have given to us, O God. Nga matudluan na sad mi sa imong pulong. And please help us, Lord, that our heart must be ready and willing to accept anything that you will tell us this morning, Lord. Please use me, empower me this morning to deliver your message according to your will and meeting the needs of our spiritual life so that we could serve you properly, O Lord. I pray that you will rebuke us kung naamay mga angay i-rebuke sa among kinabuhi. Lord, please help us. And I pray that you will allow us, O God, to honor you as we listen. This is for your glory, Lord, in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is When God Speaks and We Don't Listen. When God speaks and we don't listen. Hagbay na nga problema. Sugod pa ni Cain o ni Abel. Mga igsoon. Both of them offered something. Nakinumdo mo? Both of them offered something. But one of them forgot what God is requesting. Diba? God is requesting us a living sacrifice. Until now, ang Ginoo sige nagtudlo nato. He want us to give a living sacrifice. Not our effort, nga mahimo tang boastful sa atong nahimo. No? Ang nag-picture out man to, ang kang Abel nga offering na ay life. Ang kang Cain nga kanang offering pangkaon ra gyud. Pangkaon, mona kain. Pangkain lang, pangkain ang iyang offering. Lagot mon mga kaigsunan. And knowing that katong mga vegetable nga iyang gi-offer mga igsoon is a symbol of punishment. Naka-trace mo? Wala man to originally mga kaigsunan, di man trabaho sa tao nga mag-ugmad sa yuta aron makapananom, aron mabuhi. Because it is God's duty and responsibility nga iyang buhion ang iyang hinimo. Maunay original nga plano sa Ginoo, and that is why God planted a lot of trees through His Word. Let there be trees. So, nanunga ang mga kahoy nga mo-sustain sa panginahanglan sa tao nga iyang gibuhat. Uy, gikaon manhas ng gidili. Mao ni nakapait sa kadaghang gihatag sa Ginoo, gibawalan sa usa. Mao pag gikaon pag yun og apil. Og hantod karon nagpadayon na mga kaigsunan na concept. Gitagaan ta sa Ginoo 7 ka adlaw sa usod sa usa ka semana. Pero ningon ng Ginoo ayaw gyud naghilabting Domingo. Unsay gibuhat sa mga Kristohanon? Gihilabtan gyud ang Domingo, gigamit sa personal. Iyag yun as Ginoo, and God is a jealous God. Sugod pala sa panahon mga kaigsuonan sa Old Testament, sugod sa sinugdanan. Ang Ginoo, jealous good siya. Kung unsay iyang gi-allow na to, maunay atong i-enjoy, pasalamatan na to ang Ginoo. Pero kung unsay iyang gidili mga kaigsuonan, remember that, ayaw jud hilabti. Nasabtan. O karon, sa atong finances, ningon ang Ginoo, gamitan ng 90, but ayaw jud gamitan ng 10. O sa gibuhat sa mga Kristohanon, hasta ang 10th mga igsoon nga gamay kaayo nga porsyon sa gihatag sa Ginoo nimo nga 100%, didiskitahan pa jud sa mga Kristohanon. Oh. So asa nagsugod ang problema? Sugod pa gyud sa una ni Adam and Eve pa. Mao na ang bunga mga kaigsuonan sa ilahang pagkabadlungon, sa ilang pagka-disobedient, didto ni lusot kang Cain mga igsoon nga nag-offer na siya sa iyang abilidad. Suya pa siya sa iyang igsuon. Kang Abel, mao na iyang gipatay kay nganong ang kang Abel gidawat, nganong ang ako dili. Mao na ang Ginoo, simple kay gingon sa Ginoo, kung imo lang yung gitarong. Sabot na kung naminaw lang yung ka,
Kung ako pa lang yun, ang imong yun na huna, mainsakto yun na imong gibuhat. Muna kita mga Kristohanon karon atog yung hinumduman mga igsoon that there are guidance, na ay instruction, Biblia, mas sayon karong panahon na kay naa na usa ka libro mga igsoon. And we can read all the instruction for generations. Hantod sa katapusan sa kalibutan, kanira nga libro atong gikinahanglan. Hangtod sa atong kamatayon. And the more you miss this book, the more you will miss the blessing. O sana ma-miss sa din ninyo sa lahing nga klase nga miss. I miss my Bible. Di ba? Kaysa sige lakag ka-miss, nga nasipiat ni mo ba? Alright? 3 things in this message mga igsoon. Unsa may mahimong resulta sa dihang mo istorya, Ginoo, unya kita di maminaw. Number 1, na ay the invitation to intimacy. Nindot kayo, sayang kayo. The Word of God is given to us so that we could have a closer relationship with God. It is His invitation. Gitagaan ta sa iyang pulong para ma-instructionan ta. So God is inviting us nga mahimot ang close niya mga igsoon. Nga kanabang side by side ba? Ang iya galing gibuhat, nipuyo siya sa atong kinabuhi so that He could walk with us. Walk with us. How close that kind of relationship is. Pero bisan patuod nga ang Ginoo nipuyo sa atong kinabuhi, we are so distant from Him because we do not obey Him. We do not listen to Him. Murag anak o amahan, nga layo kayo sila, dili close ilang relasyon, pero sud sila sa usa ka balay. Di ba? Ang Holy Spirit ni puyo aning balaya. Unya ikaw, ang imong kalag, espiritu nimo ni puyo pod aning balaya, pero layo kaayo mo sa balaang espiritu. Kaya nga naman, ang balaang espiritu, di nimo paminawon. Dira, disobedience begins when humility is replaced by pride. So asa man na nimo gikan ang pride sa kalibutan? Anything that you acquire in this world, nga imong ipanapal mga kaigsunan, o kanini, unsa din, di na di magamit di ay. Di ba? Imong iatbang ba sa pulong sa Ginoo? Imong iatbang sa kabubuton sa Ginoo? Kay ba lagi ka pastor, pero o kanini ako na ibawaan, dili ni magamit di ay. Dili ko ani mabuhi. Mga igsoon, wa may nag-ingon di ka mabuhi. Pero what kind of life is the question? If you want to live your life joyfully, satisfaction ang imong maangkon, diara ang guidance diri. Pero kung gusto ka mabuhi, mga igsoon, nga malipay lang ka, ingon na ba? Unya, kagubots kinabuhi, tuas kalibutan na. Tuwa sa kalibutan, wala na diri sa Bible mga igsoon. So, ang imong disobedience, nga mao'y ka pungtan sa Ginoo, asa na nagsugod? Kung ang imong humility, napulihan na og pride. So, unsa may indication sa usa ka tawo, kung unsay naa sa iyaha, pride ba o humility? Atong sugdon mga kaigsunan, di magita kalikay ani, masayop ba ta? Masayop, oy. Ang pangutana di ara, tanan man ta masayop. The question is, kung badlongon ka, unsay attitude na mo gawas? Sa dihang pahibawon ka sa imong sayop, sa dihang badlongon ka, sugod pa lang sa imong ginikanan, badlongon ka, ngadto sa authority sa gawas, badlongon ka, diri sa simbahan, sa imong pastor, badlongon ka, unsay batasan mo gawas sa imo? Then you can see who is inside. Is it pride or humility? And because pride is the one that will cause you to disobey. Murabag, mas maayap ko nimo. Balong ko na. Muna yung problema. Pero kung humility nagpabilin mga kaigsunan, ang humble people, God, they are always willing to learn. Ang ilang mind dili close. Only pride people, mga igsoon, nga kung maminaw, murag ka. Ano ba? Close ka ayo. Pero ang kaning tao nga kanang humble, mga igsoon, I want to know more. I need more. Sultihan ta mo mga igsoon, tinuod man yun na, there is no ending in learning. As long as you live, there's still room for learning. Kay di yun ni mapuno, gihimo ni atong utok mga kaigsunan nga di mapuno.
Muna imposible kayo sa usa ka tawo nga di na ko maminaw kay awas-awas na ako knowledge. Yawa nimo unsa na imong utok di ay. Pagkakaraan na lupig pa ka sa Jurassic. Kay ang Jurassic pwede pa matudluan. Pero kanang imuha na puno naman. Wa kay believe sa Ginoo, ang kaning utok nato mga igsoon, di ni mapuno. Huna-huna na nimo nga napuno because of your pride. Di ba? Pero kung willing ka mo learn, there's always room for learning. In 2 Chronicles chapter 7, verse 14 to 16, sa Gingos Bible, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land. Kimo mo kung say major problem sa tao? S-I-N. Di ba? Kaysa ay ka, na nahagsa. Sa ay ka nahagsa. Mao na ipasabot ang sin. Diha ta na fall because of sin. Mo na ang Ginoo nagpaabot ra gyud. Giingnan niya si Solomon. Solomon, gimuad ko nimo og kanang temple and I appreciate it. So imo naghimo ka diha, then I will establish my name in that temple. But my people, kung wagtangan ako sila og support, kung wagtangan ako sila og provision, what will happen to them? Unyan, makita biya sa Ginoo mga kaigsuonan unsay dagan sa atong kasing-kasing. Because sometimes we join into something because we can get something from it. Di ba? Muna careful kayo ta. Naatay mga gipang apilan, unsa may reason nganong ni-apil ka? Dapat ang imong reason mao'y reason ni Christ nganong gibutang ka diha. But if your reason is physical, if your reason is carnal, God sees it, mga igsoon. But there is a remedy always from the Lord. Ingon siya mga kaigsunan, if my people which are called by my name, are you called by the name of Christ? Of course we are, because we are saved. Nowadays, ang mga Kristohanon, gitawag lagi sila Christian, mga igsoon. Sa panahon, mga igsoon, diri nila ni Solomon, wala may Christian nila diri. Kaya wala pa man gi-reveal ang anak sa Ginoo nga si Kristo. Karon kita privileged ka because we are bringing the name of Christ. We are literally called by the name of Christ. Ya, mga unbeliever mo claim pa man gani nga Christian pud sila. Di ba? Pero ang ilang gituhuan religion. Kita tinuod nga Kristohanon, ang atong tuhuan si Kristo. Ang atong sundon si Kristo, mga kaigsuonan. So, karon kay iya naman tan ni Kristo, napabagyapoy sala. Mo sa usahay ba makaingon ta, Lord, pwede nimo usbon Lord kung makasala ba kanang maimpirno ra gihapon ang tao kay mag-abusar man. Pero di man ta kabuot God. Di naman na pwede usbon. Once you are saved, you are always saved. Magpabadlong ka man mga kaigsunan, kamo na isabot ana si Ginoo niya, igadto nimo sa langit kung giunsa na nimo paggamit ang giluwas nga kinabuhi diri sa kalibutan sa Ginoo. Giunsa nimo kinsa imong gihalaran anang imong kinabuhi. Pero kung nakarealize ka nga naa ka sa sala, call upon the Lord because God said, kung ang akong mga katawhan nga tinawag sa akong ngalan, magpaubos sa ilang kaugalingon ug magampo, mangita sa akong dagway. Amen. Amen. Kanusa man nimo ug unsa may ubuhaton nimo nga makita sa Ginoo nga nangita ka sa dagway sa Dios. Sa imong personal devotion, are you doing that? Amen. Amen. Are you reading the Bible without other people telling you? Di ba? Imo na yun na ba? Kausa nimo. Imo bitaw kanang kaugalingon nga desisyon. Pangitaon ako ang Ginoo.
Wa ka gisugo ba sa imong ginikanan nga, uy, pagbasa na sa Bible, seek God's face. Mga igsoon, ayaw na huwat tudluan ka, ay naghuwat ingnon ka, ay naghuwat i-push ka. Kaya ang gihuwat sa Ginoo nato, we will seek His face. Unya, pag sa dihang nangita ta sa dagway sa Dios, makita na to unsa ta kasayop. When we have the Word of God in our heart, it is a mirror, mga igsoon, that will tell us how sinful we are. And what are those sins that we've done? So, sa dihang nakita na nato, mga kaigsunan, then, it is easy for us to ask forgiveness. Kaya nakaibaw man ta, na-reflect man sa pulong sa Ginoo sa iyop di ito da. Abi, malakog okay na to. Unya usahay, stricto biya kay ta. Mura kintahig, wa tay tolerance ba? Pero pagkagahian na tugo. Di ba? Pagkagahian na tugo. Kaya daghan kayo sa mga panahon ni Christ, mga igsoon, nakipangaon siya sa mga makasasala, ang mga Pharisees, no tolerance kintahay. Kung sa man na inyong hanggiilang nga Kristo nga, nakikpangaon man na, master magkana. Nganong nakikpangaon man na, o nganong moadto man na siya ni Zacchaeus, makasasala man to. O nganong gitugutan man na niya si Mary Magdalene, nga hunaran siya og kanang ointment. Wala siya kaila na kinsa na si Mary Magdalene. Grabe ka judgmental ang mga tao. But Christ's tolerance is mercy. Mercy. Dili compromising. Mercy, mga kaigsunan. Kita usay mo, hatag tolerance kay ganahan ta sa tao ba, amigo mo na nako. Hatag tolerance ngadto sa pagpakasala. Mga igsoon, ang atong gihatag nila is compromising. Pero ngadto sa mga tao nga di ta ganahan, no tolerance gyud ta ba? No tolerance. What tay standard? Amen. Okay na ta sa mga taong nagpabadlong kay kanang wa may against atong kasing-kasing. Uy, aritas pulong si Ginoo para fair. Mga igsoon, fair lang gud. Ingon na mo man ay gusto sa Ginoo. So let's ask God's forgiveness, mga kaigsuonan. So klaro kayo, God will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. 15. Tanawa, now mine eyes shall be open, and mine ears attend unto the prayer that is made in this place. So every time we pray in this place, kung asa gibutang sa Ginoo ang iyang ngalan, mga igsoon, He is watching. He is listening. And look in verse 16. For now have I chosen and sanctified this house, that my name may be there forever, and mine eyes and mine heart shall be there perpetually. Mao na sana naglingkod ka diha karon, ipaminaw sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Unsa may imong attitude upon listening? Unsa may response sa imong kasing-kasing when you hear the command of God? Ha? Naa ba kay kanang excitement to do? Naa ba kay kalipay sa diyang nakadungog ka, Lord, salamat imo kong gibadlong. Salamat kay Lord imo kong gi-remind. Or naglain ang imong buot kay tanawa giigo na pud ko. Kay kung ingon na lang i-set up sa imong kasing-kasing, muhawa jud ka aning simbahan. Kay di man jud ka muhawa sa pagpabadlong. Kay di man jud ka mahawa ana kay imo mang gilabanan ang imong kaugalingon. Di ba? Unya sa diyan makakita ka dito mulaban nimo dito sa gawas, aw adto magkuyog mo. Kay gilabanan ka, mo may tabo, mga kaigsunan. Satan is so cunning. Subtle ang iyang way. Di ka kabantay kung wala kay instruction from the Word of God. Because only God can reveal that strategy of the devil. Only God can reveal. So masakpan na to ang pamaagi sa yawa. Makabantay lang ka, mga igsoon. If you are that close to God, makabantay ka, oy, danger. Many times, akong wife, ako gina siya ingnon, love, na warning. Kuyaw. Usay, musulti ko niya, na certain member, ani nga church, nakuyawan ko, kay murag na ay indication. Mahitabo, yun. Wala, di man ako'y nag-orchestrate. Naghuwat lang ta ba? God will give you heads up. Talan-awon, mga kaigsuonan nga,
para makabantay ka, para ma-aware ka. Mo na kamo, pag na ko isultin ninyo, pagbantay mo ha, bantayin ingon na. Unya, wala ka. Aw. Masamdan yung kag-apil. No? Ang kuyaw kung matangkugo ka, di madamay jud ka. Wala mag-careful mo mga igsoon. God is watching us. He is with us. And not only He is in us, but He is also watching us. Muna na kanindot, promise na niya. Number 2, the conditional covenant. Naghatag ang Ginoo og conditional covenant kang Solomon. Obedience secures divine favor and legacy. Pag-obedience. What about disobedience? Disobedience threatens generational blessing. So kung dili nimo ampingan ang imong Kristohanong kinabuhi, sa musugot kag sa dili, naa kay ipasa sa imong generation. Mingon ka, way problema kay wa na mo kuha na diri. Mga igsoon, remember, there is crying in heaven. There will be crying in heaven. Basig usa sa imong hilakan, mga igsoon, kung unsay nabili nimo sa imong generation. And you will cry until Christ will wipe away the tears from your eyes. Di ka makahunog og hilak dito kay tuan na pod ang akong apo, ang apos tungkod, ang apos tuhod, ang apos unsa pa na diha. Di ba? Nakita nimo ang generation, mga igsoon, because of your disobedience, naguba ang imong generation. Pero unsa kanindot kung ang atong ibilin, mga kaigsuonan, sa atong generation is our obedience. It will secure divine favor and legacy. Magkaingon ang mga tao, mao nang gi-bless na sila. Kay ngano ang ilang amahan, faithful sa Ginoo. Ang ilang amahan, mapinanggaon sa simbahan. Ang ilang amahan, mapinanggaon sa ilang pastor. Ang ilang amahan, mapinanggaon sa kalag. Mao na ang ilang mga anak, nindot ug tubo, mga igsoon. Ang panalangin, nagbaha. Pero tininduta. Obedience or disobedience. 17 to 18, mga igsoon. Ingos Bible. And as for thee, no, yan ang si Solomon. As for thee, if thou wilt walk before me, as David thy father walked, and do according to all that I have commanded thee, and shalt observe my statutes and my judgment, then will I establish the throne of thy kingdom according as I have covenanted with David thy father, saying, there shall not fail thee a man to be ruler in Israel. Kinsay makapasustain, kinsay mag-keep, kinsay may mag-protect, kinsay may makapapadayon sa legacy nga gihatag sa Ginoo nimo, God. Tanan nga mga blessing, wa gyud masagwilik, way mawala, mga igsoon. I-keep na sa Ginoo for your generation. Pero naalagi if. Na may if sa Bible. If thou wilt walk before me. If you are going to keep my commandments. If you are going to observe my statutes. Na diri ho. Nawa. Taga mga if diha. If you will do this. Ang 18, then. So if you do the if, God will do the then. And if there is no obedience, in verse number 17, lahi ang then nga buhaton sa Ginoo, mga igsoon. So the covenant that God gave to Solomon is conditional. What about us sa church age? Nagpabilin, if. Sa sige na itong gukod-gukod, mga igsoon, o kwarta, diris kalibutan, nakalimot na sa covenant nga gihatag sa Ginoo nato. If we obey God in bringing fruit in the church, then God will ask you what you want.
And my Father, ingon siya, will give it you. Nakalimot ta. If we return our tithes unsay may tabo, then God will open the windows of heaven and pour you out a blessing. Mga igsoon, nakalimot ta nga naay if. If, mga igsoon. If you feed the poor, unsa may promise si Ginoo, He will bless you even more. Pero nakalimot ta, mga igsoon, na conditional siya. Parehara na ba? How can you understand kung di ka mo basa? So even learning is conditional. So ano yung pag-learn? Makagraduate ka kahang di ka magtukon? Sa eskwelahan? Na, kumusta mga estudyante? Ang gimaster man noon kanang pag inat mo na sig adtog gym kay inat-inaron ang liog ba inat-inaton. Para panahon sa quiz, magamit niya. Abi og nag-exercise, gainat-inat netos liog. Kay para inig-exam, magamit niya ang iyahang gi-practice. Na unsa di man na mao. Wa may advantage ng uban mga kaigsuonan sa atong utok. Nagtuon lang na sila. So kung mahimo ka nga murag iwit ka nila, kay wa man gug kay knowledge. Wa man ka nagtuon sama sa ilang gibuhat. Wala man ka nagpursige. Unsa giingon ni V kagabi? Naaman ta sa crypto world. Unsa may imong buhaton? Do your own research. Di ba? Pagkuan mo, pag-research mo, learn. Kay nga naman nakakadihan niya ko man nganganga ka nindot ini. Ganong nindot man. Mo amot lang. Nindot man daw. Nyon sa man na nga para manindot na siya, abot lang. Basta mutungan lang man daw. Wag yun ka. So wa ka katabang eventually. Kaya nga naman, wa man kay knowledge. Moro sa church, nga nung naglingkod man mo diya. Nga nung naminaw man mong mensahe, nga nung pawalihan magyud mo, nga nung seryoso man ang mga pastor, nga magwali sa pulong sa Ginoo. Nga nung tunan magyud ni. No? Kaysa maglingkod ka diha nga, tuntuon para inom bright. Hindi, kinahanglan man kita kay requirement man na. Usawa man yung pagtudlo, di ka magtuon. Di ba? Pero bisan gani ang pagtuon without the personal connection with the Lord is useless. Without asking God for the message, it's useless. It will not meet the needs of God's people. Mga igsoon, mura matingala mo sa mensahe, mura magpersonalon ko ni pastor, ay kabalaka ka, dira ikay gipersonal sa Ginoo. Kitang tanan. Muna igsuluha, please. No? Share sad sa imo tapad, oy. Ayaw sad og kanang sa imo ra nang tapad tanan. Grabe sad ka kagiber. Naam sa imong igo ana. Di ba? Lain-lain duha ka klase tao maminaw. Ang uban laog. Ang uban kay giber sad kaayo. Di ba? Klaro kay ikaw igo. Oh, see? Imo ihatag dayon ba? Kuha asa ng imuha, oy. Imo malipid saan? O, nagkasabot ta? Kay para ba maalkansi mga igsoon, makadawat na tanan sa panalangin sa Ginoo. So, nakasabot ta ni sa verse 18, na i-establish ang Ginoo, saad niya kang Solomon, ang imong throne, ako'y bahala, i-establish ko na, og walay lain makakuha ana, di na malangkat sa imong generation. There shall not fail thee a man to be ruler in Israel. Sa imo na. But, na-fail siya? Wala. Fail siya. Wala niya na-continue kung unsay gibuhat ni David. Wala niya na padayon mga igsoon. So, let's go to number 3. And last. The consequence of forsaking. The consequence of forsaking. Disobedience leads to uprooting and disgrace. Wala lang gikuha sa iya ang kingship, perti pang luuya sa iyahang ending. Imagine na nimo mga kaigsunan, pila ka buok nawadag bana sa usa ka taong namatay. Usa ka tawo namatay, 700 ang nabiyuda, og nay 300 na biyaan.
Grabe, ano? Og networker pa ni si Solomon, dako kinig income. Daghan kay downline. Unya, pila ka kabuk anak ani. Bisag diha na lang ba? Diha na gadagan ang iyahang network. Wa na, oy, daghan na kayo ni. Na siya, mo ni klaro nag-create og kaugalingong community. So kani itself is already a kingdom. Pero sa kadaghan nga pwedeng sumusunod mga igsoon, gikuan sa Ginoo. Gi-uproot sa Ginoo. Unya na disgrace pa gyud siya. 19 to 22 tanaw na to, paminaw na to ang kanang sulti sa Ginoo kung di siya mutuman. In verse 19 mga kaigsuonan, but if ye turn away and forsake my statutes and my commandments which I have set before you, and shall go and serve other gods and worship them, no, kung di ka mutuon ako, then will I pluck them up by the roots out of my land, which I have given them, hatag na unta to, and this house which I have sanctified for my name, I will cast out of my sight, and I will make it to be a proverb and a byword among all nations. Walay ligtas, even the sanctuary, even the holy thing and holy place, when you disobey God. Wala excuse. Lalimad ka, including ang lugar nga gi-establish na iyang name. Apil mga igsoon. Apil. Di ba? O tanawa, and this house which I have sanctified, siya nag-sanctified yun, for my name will I cast out of my sight. Pagkaluuya mga igsoon. So pwede ba na mahitabo sa usa ka church? Yes! Pero sa di pa na mahitabo, iyan sa paglamtikan tong mga hugaw. Kung diri na maggikan mga igsoon, ang pagpabadlong, diri na sa pulpit maggikan, mapapas yun ang simbahan na. Sultian ta mo. So mas bali pa kontrahon ko ninyo kaysa ang Ginoo kontrahon ko. Kay kaya man mo puno ang Ginoo og tao. Mga igsoon. Pero kung labanan ta mo sa inyong pagpabadlong, for example, unya ang Ginoo akong kanang supak-supakon para lang ikip mo nako, ay mga kaigsuonan, papas ta tanan. Papas na tanan. Kay mo may gibuhat ni Solomon, yun na niya iyang mga asawa. So, na may mga graven image, iya ra sa tugutan. Apil-apil siya dito. Pertig sukuha. Usa gingon sa Ginoo. Ni ayaw gyukbo og laing nga Dios. Mao yang gibuhat. Mao yang gibuhat. Kay kung gibadlong pa siya sa Ginoo, sa ikaduha, ikatulo, ikalima pa lang na nga nagminyo siya, nagibadlong na siya sa Ginoo. Kabot mo ako sa kalibo. Pero asa man nasuko yun ang Ginoo. Nag-worship naman siya image Ginoon. Maman to'y gingon sa Ginoo mga kaigsuunan nga ayaw. Dili pasabot nga pwede sa nato abdon lang sa kalibo. Gubot na maganin lang duha. Kanapa ako sa kalibo. Sa kalibong bunal. Di ba? Gubot na maganin lang usara. Ang kuno na to. Na ay mga daghan mga challenges sa married life. Kung imong abton ang naabot ni Solomon. Ay, unsa kay itsura nimo? Basin ba, gunahuna ka. Muhit ka nini. Bisag, muhit ka nini. Bisag, muhit ka nini o ka ng 10,000 ang coin. Pilay ma-afford na to ani nga mga asawa. Agoy ka, lain naman na imuha. Madamay sa tanim mo dodong. No, madamay tanim mo. Ayaw, in taon na mo i-consider. Time pa, nakasabot mo o nakasabot mo?
Na? Failure na ni Solomon. Ayaw i-fail, mga kaigsunan. Because whether you like it or not, if you involve yourself to the world, you will do what they do. You will worship what they worship. Diba? Pero kung niadto ka sa kalibutan with that mission in your heart to represent Christ to them, mga kaigsunan, there is always a limit that you cannot go beyond. Because you will lose your witness. You will lose your witness. Mana kung imong ipadayon og barog ang standard, mga igsoon, unya makakita sila nimo o di sa taan kay naa si kuan. Maikog sila nimo oy. Nga naman dili na kayang buhaton na ilang pagpabadlong because of your presence. Pero kung baliwala kanila, padayon ta, apilon pa ka. Sa ato pa, wa ka nakapakita sa standard. Nasabta na to? Diha na tagihangyo sa Ginoo, represent Him to the world. Diba? Kay kung imo nang i-forsake ang sugo sa Ginoo, there's always a consequence. Verse number 21. 21. And this house, which is high, shall be an astonishment to everyone that passeth by it, so that he shall say, Why hath the Lord done thus unto this land and unto this house? Tanawag kadaghan madamay mga igsoon. Unya makita pag yun sa mga tao ang resulta sa buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Verse 22, and it shall be answered. Tanawa, matubag ra gihapon ang mga pangutana sa mga tao. Tanawa si tubag, because they forsook the Lord God of their fathers, which brought them forth out of the land of Egypt, and laid hold on other gods, and worshipped them, and served them. Therefore hath He brought all this evil upon them. Huwag yun na-mention ang iyahang pagkanang concubine o iyahang mga wives. Ang kasuko sa Ginoo, mga kaigsuonan, naagyod sa idol. Di ba? Well, katong iya mga asawa, part na to sa idol. Ikuridas na to nato, mga igsoon. Mao ni siya ang nakapait. If you cannot keep, if you forsake, in other words, if you disobey God's voice, there's always a consequence. There is always a consequence. And that is why, mga kaigsuonan, every time we come to church, God will give instruction. Every time. And that is why ayaw jug i-miss ang instruction because the devil is so constant in preparing a snare for you. Constant kay siya. Mumatana siya, mga kaigsunan, og sayo. Naghagok ka pa, nagmata ng yawa. Kaya di mo ganyan matug. Samtang natulog ka, gaandam na siya. Nga naman, wa man kay kanang kalig-on sa imong relasyon sa Ginoo. Gubon kaniya, ini kaguba na nimo, he will go to the next Christian nga iyang gubon. Pero pag sa dihang ikaw na pag-ana niya, oy, untouchable, untouchable, dagan ta. Di na to kaya ni. Pila ka anghel nag-alirong mga igsoon nga ready to fight. Kaya kanang magong angel sa dihang badlungon ka, lagi na lagi pero di gyud na magkuan. Di manghilabot ba? So ang yawa makahilabot nimo. Kinawa man ang imong protection. But if you keep on obeying, active. Tanan nga protection nga gihatag sa Ginoo nimo, active. Amen? Even kamo mga motorista, kamo nga nagmotor ba? Oh, pagka makaingon ta ba? Kung naay ka lang, wa man tay malas ba? Wa tay malas, but makaingon ta nga, malasa pud tawhan na kay hinay kay siya nagdagan, careful kay siya. Naara siya sakto nga lane, mga igsoon, naay hubog. Nag-overshoot. Ni slide, mura siya og kanang bula sa kanang buling, ni hapak dito sa kanang kuan, usa ka motor. Maoy nagrabihan. Ang hubog nga maoy na slide, ni barog ra pagkahuman. Gibarog ang motor ni padagan. Pero katong iyang gidasmagan in town nga motor nga kasugat, maoy na ospital og nag 50-50.
Where is our safety? Ha? Kakanandaan mga igsoon? Mura nag-death zone. Talang sakyanan magdagan diha is a potential killer. Kanang imong gisakyan is a potential killer. Tanang driver nga gunit sa manubila is a potential killer. Anya asa ka nakasdan, di makakalikay mga igsoon nga mo kan. Kasi Antonius Dan ba sige na mong panguyawan naghanda mag killer ani. Para mawa ng imong fear, do not disobey. Obey God. Kay package na mga igsoon. Na ay mga angels nato, na ay balang espiritu nato na moingon nato ahead of time. Oh, nganong nga na-activate man na, nganong kanang aware man ka, nganong limpyo man kayo imong spiritual ear to listen to the still small voice of the Holy Spirit. Because constant ang imong feeding. And constant ang imong pag-obey. Mga igsoon. But pasabot, nindot ang dagan sa imong makinarya sa espirituhanon. Wala siya'y aberya. Mga igsoon. Amen? Wala siya'y aberya. Pero kung wala jud ka, ikaw man ani mo'y kanang agdon sa Ginoo, what will you do? When God speaks, will you listen? Because dire God speaks, they don't listen. So mo na mahitabo. The reason why nga nahitabo na sa kinabuhi ni Solomon, because God speaks, he did not listen. Well, kaya nga naminaw man siya, pero what niya gituman, it is still considered as you did not listen. Diba? Kapila ginagyan balik-balik ni Dr. Mars, magputi. Pag-abot dito, daghan wa nagputi. So, kanang pagtuman sa ginagmay mga kaigsunan nga mando, ginagmay nga instruction, ang pagtuman na is an indication of who you are. No, there is a church. Datay mga instruction before the service mo sugod na mga instruction inyong mga anak inyohang i-keep ninyo kay holy place man ni. No, unsaon nato pag-treat ang lugar nga atong i-take care ba? Dili nato i-abuse. So na mga instruction. Unya, if you do not obey, if you do not do it, you did not listen. So, ang resulta ana, maguba. It's either ikay maguba, kay malain ka, kay ikaw pirmi mabadlungan, mingaw na daig ka, di na lang ta manimba. Kay sige na ta kasab-an dito. Di ba? So, let's obey God. Atong tumano ng Ginoo mga igsoon, himayaon na to siya. So that is the message for this morning. I hope na ni-speak ni sa imuhang kasing-kasing sa imong kalag mga kaigsoonan not to disobey. Every head bow, every eye closed. Most gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for the message this morning. I pray that you will bless each and every one, Lord, with obedience. We saw how dangerous to disobey your words. Madamay gyud ang among generation. So please, tabagi mi Lord, bisan katong wala pa nangaminyo, mga dagag ulitaw ani nga church. Help them, O God, to realize na madamay gyud gihapon ang ilang generation sa panahon nga maminyo na sila. Please, allow each and everyone to realize the bad result of disobedience. I pray, dear God, that in this invitation, may you please allow them to come to the altar, Lord, and pray to you, asking your help to help them na ang obedience maoy kuan gyud nila sa ilang kinabuhi, ma-practice nila so that they could relay that practice to their children and to their generation so that the blessing will go along with it. Salamat kay Lord. Aning altar call, may your name be praised and be magnified. In Jesus' name, amen. Amen. Now, this is your time, mga